Morning po sa ating lahat and happy Sunday. Welcome sa ating worship this morning at sa ating mga estudyante at sa ating nagbabalik. Yan po. Last Sunday, pinag-usapan po natin yung grace to transform and meron po yung 4 points na pinag-aaralan natin. And today, pag-aaralan po natin is about justification by grace through faith. So since na-touch po yung about justification, pag-aaralan natin ng konti. Yan. Binasa ko po kanina yung Romans 3:21 to 26. Nakita po natin dito, yung ating pinaka-tema is God declares sinners righteous through faith in Jesus Christ. Yan po yung ating pinaka-theme. And justification by grace through faith. Ito pong justification na ito is ito po ay doktrina. At ang tanong ngayon, paano magiging matuwid ang makasalanan sa harap ng banal na Diyos? Paano magiging matuwid yung isang makasalanan sa harap ng banal na Diyos? Maraming mga tao na nagsasabi yung pagiging mabuti, yung pagiging religyoso, yung paggawa ng mabuti sa kapwa. Lahat ng yun ay hindi magpapabanal sa atin o hindi tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting gawa, pagiging religyoso, at pagpapakita ng magandang asal. Hindi po yun ang batayan. At titingnan natin later on, yung mga bagay na ito na lamang ay bunga ng isang buhay na ginagawa ng ating Panginoon. So, ang sagot ito kung paano magiging matuwid ang makasalanan sa harap ng banal na Diyos, ang sagot po ay sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Walang iba. At yung binanggit ko po kanina, yung pagiging mabuti, meron pang magandang asal, religyoso, so on, napakarami kang iba. Yan po ay resulta ng isang buhay na binago ng ating Panginoon. Yan po ang tanong sa atin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi, dito sa mundo, maraming mga preacher, maraming mga teacher online na sinasabi nila, sapat na to. Katuwiran ang magliligtas sa atin. Yung ating katuwiran. Kung tayo lang sa ating sarili, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Kundi, ang kailangan natin, ang katuwiran ni Jesus. Yung kanyang ginawa sa cross, ang kailangan natin. Para tayo ay maging banal, maging righteous sa paningin ng ating Panginoon, ng ating Ama. Dahil tayo, wala po tayong magagawa sa ating mga sarili. By nature, tayo ay makasalanan. Bigyan po kayo ng example. Sino po dito yung nakaabot na putikan galing sa lumot hanggang dito sa lab school? Yung naglalakad kami dati. Yung putikan pa, sino nakaabot nun? Ayan, si Mong Sol, si David. Sino pa? Kabila? Naranasan po natin yan, putikan. Imagine this. Alam niyo yung uniform ng nursing student? Uniform ng nursing student, pure white. Mula ulo hanggang paa. Tayo, kapag meron Kristo, meron banal na Espiritu, tinanggap natin siya, tayo ay katulad ng isang naka-uniform.
na nursing student. At ang mundo na ating lalakaran ay putikan. Magmula doon sa baba hanggang dito. Hindi mo ma-imagine, pwede kaya hindi ako madumihan? Hindi pwede. Madudumihan tayo at madudumihan. So, all I need to illustrate, tayo, yung isang Kristiyano na binago ng Panginoon, yung justified, ay katulad ng isang nursing student na pure white sa paningin ng Panginoon. So, gayon pa man, lumalakad sa mundo na makasalanan. Pero, andyan ang paglilinis ng Panginoon. Nilinis natin ang Panginoon. Hindi yung dahil sa effort ng tao, kundi tinanggap niya galing sa Panginoon. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi natin kaya yung ating mga sarili. Hindi natin kaya iligtas yung ating mga sarili. No? Hindi pwedeng improvement. No? Hindi pwedeng improvement. Ang sinasabi ng Biblia, justification. At ano ba ang ibig sabihin ng justification na ito? Ang ibig sabihin ng justification, from the Greek word, D-I-K-A-O-I-O-S, Dikaiosis, justification, na ibig sabihin niya, justification is free to us, but it was costly to Jesus. Grace means undeserved favor we receive by faith, pagtitiwala kay Kristo lang. So justification, kung titignan natin sa korte, yung isang makasalanan, absuelto. Justification sa paningin ng Diyos, sa paningin ng Ama, yung isang makasalanan ay justified, righteous, banal sa pamamagitan ni Kristo na kanyang tinatawag. Hindi sa pamamagitan ng isang tao dahil sa kanyang mabuting gawa, religyoso, pagiging magandang asal. No. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na tinanggap mo na tinanggap ko, yun ang nagpaging banal sa atin sa harapan ng Panginoon na wala tayong partisipasyon. Na wala kang ginawa, wala kang ginawa, yun ay kaloob ng Diyos, yun ay grace, meaning we are not deserved na tumanggap noon kasi tayo ay makasalanan, pero tinanggap natin yung sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi natin yun na-earn, hindi natin yun na-achieve, but we receive. Natanggap natin yun sa pamagitan ng grasya, sa pamagitan ng biyaya lamang, sa pamagitan ng pananampalataya kay Yesu Cristo. Hindi dahil sa ating mga gawa. So yung tanong, how can a sinner be made right before the Holy God? Good works? Hindi. Only Jesus Christ. Only Jesus Christ. No? Dahil, kung magdidepende tayo sa ating sarili, sa ating mabuting gawa, lahat po yan ay magiging basahan sa kanina. But justification in God is God's declaration that not man's achievement. Justification is God's declaration. Hindi ito achievement ng tao na kaya i-earn, kaya kong pagtrabahuan. Hindi. Justification is God's declaration na siya, nakita niya tayo ay walang pag-asa. Pinadala niya ang kanyang putong na anak na si Jesus upang mamatay doon sa cross. Bayaran ng ating mga. At ang problema natin, ang malaking problema natin, slide 2 or 3. Ang malaking problema natin is, may kita natin dyan sa Romans. Next sir. Ayan. Romans 3:23. Yung malaking problema ng tao. Lahat tayo, mula sa ating inuno. All have sinned and fall short of the glory of God. Man sin or sin and separation.
Hiniwalay tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Siguro, mapapansin niyo po, na pag kami tumatayo dito, yung laging focus namin is about salvation. Kasi every message, at the end of it, yung salvation. Kasi, I believe, na kapag hindi ka nag-enroll, walang credit. I mean, kapag hindi ka ligtas, kapag hindi mo tinanggap si Kristo bilang iyong Panginoon, tagapagligtas, kahit mabuti ang gawin mo sa buong buhay mo, kahit nasa simbahan ka linggo-linggo, ikaw pa nagwawalis, nag-aalis, lahat dito, nag-aayos. Maganda yung asal mo sa magulang mo, hindi yan ang batayan para ikaw ay maging righteous, maging banal sa harapan ng Diyos. Hindi yan batayan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang batayan ay si Kristo. Dahil siya ang susi. Sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, namatay siya, nabuo sa kanyang dugo, binayaran ng kasalanan ko. Dahil sa kanyang biyaya, grasya, nagkaroon tayo ng pananampalataya. At natanggap natin yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Natanggap natin yung pagiging banal, righteous sa harapan ng Diyos sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Yan yung unang problema natin. Yung kasalanan, ihiniwalay tayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Slide 4. God's solution. Wala pa po tayo sa point. Meron tayo ang pag-uusapan naman. Nasa introduction ba ng tayo? God provides justification through Jesus Christ. It is given freely by grace. It is received through faith, not earned by works. Kung titingnan natin dyan, sa Romans 3:24, John 3:16, and Romans 5, ang Diyos ay nagbigay ng solusyon sa problema niya. Hindi tayo umakyat sa Diyos, ang Diyos ay bumaba sa atin. Through Jesus Christ. Justification is free to us. But it was costly to Jesus. Sino dito ang hindi pa nakaka-receive ng gift? Never. So lahat tayo naka-receive na ng gift. Birthday, Christmas, or any occasion, naka-receive na ng gift. Kahit maliit na yan, naka-receive na. Ang tanong, yung tao ba na nagbigay sa iyo ng regalo, libre niyang nakuha yung binigay? Hindi. Pinagtrabahuan niya yun para ibigay sa iyo ng libre. Meaning to say, we are justified by grace through faith in Jesus Christ. Ibig sabihin, free. We are declared righteous, acquitted, holy before God, dahil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kanyang ginawa na ating sinampalatayanan, na ating tinanggap. At yung justification na yun, na ibinigay, or ikaw ay pinalaya mula sa iyong pagkakasala, ikaw ngayon ay malaya na, tayo ngayon ay malaya na. Hindi yung libre lang. Yun ay binayaran ni Kristo Jesus sa cross ng Kalbaryo ng kanyang dugo. Precious blood. Priceless blood of Jesus Christ. Ibig sabihin, libre natin siya natanggap o matatanggap sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi na natin yung babayaran dahil binayaran niya. Hindi rin natin yung kayang bayaran dahil kailangan
dahil siya lang ang banal. Walang lunes na maaaring magbayad ng para sa atin. And now, we are free. We are justified sa pamamagitan ni Kristo. Hindi natin kaya paprabuhan. So, yun ay binayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na libre natin natanggap dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang paggrasya sa pamamagitan ng pananampalataya. Natanggap natin yun at kailanman hindi natin kaya pagtrabahuan yun. Let's go to our message this morning. Right? And so our proposition, God justifies sinners freely by His grace through faith in Jesus Christ. So, yung question dyan, how does God justify a sinner and what does justification accomplish? Siguro nakita niyo na kanina. So, naiintindihan niyo na kung bakit. And let us examine its foundation. Ano ba yung meaning? Ano yung result nito sa atin? So, ito yung message natin this morning. So, tandaan natin na yung banal na dugo ni Kristo ay yung basis of our justification. Yung kamatayan ni Kristo sa krus ay yung basis ng ating justification. Hindi depende sa iyo, sa akin, or kung kanino pa man. Kundi, yun ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil siya ay naging substitute and satisfy God's justice. So tayo ay iniligtas mula sa galit ng Diyos Ama. Tayo ay makasalanan, si Kristo ay ang nagbayad para sa atin. Dahil si Kristo lamang ang maaaring makapagpahupa, makapag-satisfy ng galit natin. Jesus paid the penalty for our sin. Siya yung nagbayad para sa atin. Justification. God is just. Sin must be punished. Hindi ito ibig sabihin na, ay, maliit lang naman yung kasalanan nila, okay na yan. Ay, mabuti naman yung ginawa mo, okay na yan. Ay, okay naman yung asal mo, okay na yan. Maganda ka naman yung tao, okay na yan. No, hindi yung basis ng ating justification. Ang basis ng ating justification is the finished work of Jesus Christ on the cross. Hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa akin. Good news, Christ took our place. Siya yung walang kasalanan, ngunit siya ay nagdusa para sa makasalanan. Siya yung walang kasalanan, pero siya yung nagbayad. Siya yung nagdusa para sa makasalanan. Upang tayo ay maging righteous, maging holy sa paningin ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng ating good works, kundi sa pamamagitan ng ginawa ng Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito yung sinasabi ko kanina, na meron tayong utang na hindi natin kayang bayaran kahit anong gawin natin sa buong buhay natin. Ginawa niya ni Jesus. Binayaran niya ang ating kasalanan na hindi natin kayang magbayaran. So tayo ngayon, ikaw na tumanggap kay Kristo, ikaw ngayon ay justified. Na ibig sabihin, dating makasalanan, wala na kasalanan. Makasalanan, righteous na sa harapan ng Panginoon. Banal. Sa pamamagitan ni Kristo. Kaya, liwanag yan. And punta po tayo sa ating point number 1.
1. Slide 6. Ayan. Grounded in Christ's work. Yung ating justification is grounded in Christ's work. Kasi hindi po natin siya kaya. Jesus paid the penalty of our sin. His blood is the basis of our justification. He became our substitute and satisfied God's justification. God's justice. So si Jesus, siya lamang po ang susi. Siya lamang yung daan. Wala nang iba. Hindi yung ating good works. And point number 2, receive by faith, not works. Receive by faith, not works. Lagi natin tatandaan para hindi tayo mag-sin ng mga preacher online or kahit saan pa man dyan, mga naglalakad-lakad. Tingnan yung mga naglalakad dyan, nag-aaral ng internet. No? Ayayin ka, sama ka sa amin. No? Ang basis, gumawa ng mabuti. Dahil kapag hindi ka na gumawa ng mabuti, wala na. Nawala na. Yung pagkagawa ng mabuti, sinasabi ko kanina, yan po ay bunga ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano na, ng isang nanampalataya na Jesus. Yan ang po yung bunga. Transform life. Nagbago ng buhay. At madalas, ang illustration dyan sa binagong buhay o nagbago na is yung isang uod na naging araw-araw. Yung uod, like for example, ito yun, yung nature, gumapang. Ito yung nature, kasalanan. Andyan na, nang lumipas yung panahon, yung uod, naging para-para na. So nag-iba na. Nagkaroon ng complete change. So ganun yung buhay, ilustrasyon ng buhay na binago, ng buhay ng kay Kristo. Kung dati ito yung gawin natin, kasama mo lagi yung mga barkada mo, ito yung gawin mo. Ngayon, sinasama mo na sa church. Magkakasama na kayo sa church. Meron ng pagbabago. God works cannot erase sin or earn righteousness. So, yung ginawa ni Kristo sa Kalbaryo ay nagdulot sa atin ang kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya ng tanggap natin. At hindi natin yung ma-earn. Never. The law reveals our need. Christ provides our righteousness. Faith receive what grace provides. Ano po ang ibig sabihin niya? Yung mga tao na nag-try, gusto kong i-try ito, ang maging mabuti talaga. Pero tao tayo eh. We fail. Dahil tao tayo. Tandaan natin, salvation is not achieved. Yan ay receive. Gift yan. Na hindi natin kaya magbayaran. May isang nagbayad niya. Priceless yung kanyang dugo. Binayaran niya para ikaw, ako, magkaroon ng salvation. Kasi kung makita ng pagkakaraan natin sa ating Panginoon sa Kristo. Faith is not a word that earns salvation. Faith is the empty hand receiving the gift of God. Ibig sabihin, faith, ito yung parang walang laman ng kamay mo nang tatanggap ka na isang regalo. Ano ba ng kalagayan? Kung punong-puno ng good works, punong-puno ng ambisyon, or punong-puno ng kung ano pa mang ritual na pagiging religyoso, yung ating kamay, hindi natin ma-receive yung free na salvation na offer sa atin.
We need righteousness. We need the righteousness of Christ credited to us. Ito yung sinasabi natin na His righteousness ay imputed to us. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay naging righteous din, naging banal. Dahil sa kanyang biyaya at tinanggap natin. Lagi kong inuulit, John MacArthur, sinabi niya na when God the Father look at Jesus Christ on the cross, siya yung tayo ang nakikita niya, ikaw ang makasalanan at ako. At when Jesus Christ look, and when the Father look at us, He sees Jesus Christ. Nakikita niya si Kristo sa atin. Hindi yung mga kasalanan natin dahil binayaran niya ni Kristo sa cross ng Kalahari. Last point. Justification brings full acceptance before God. Justification brings full acceptance before God. Last month, napag-usapan natin, no condemnation for those who are in Christ. Wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Mula sa kahatulan, inilipat na sa buhay. Christ's righteousness is credited to believer. Yung righteousness niya nasa atin. Wala sa atin yan, hindi natin ginawa. Imputed sa atin. We have peace. Ibig sabihin, hindi na tayo maaway. Tayo na ay nasa panig ng Diyos kung tayo ay mananampalataya. Na-restore yung favor. And a new identity before God. We are transformed inside. Justification changes our standing before God. Kung dati tayo ay makasalanan, ngayon banal sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Wow. Dating kaaway, ngayon ay kaibigan. Hindi na tayo condemned criminals, kundi tayo na ay accepted in Christ sa pamamagitan ng Kristo. God does not look at us through our sin, but through the righteousness of Jesus sa ating mga believers. Yung peace na ito with God, hindi lang tayo pinatawad. Handaan natin yan. Hindi lang tayo pinatawad, hindi lang tayo nasa side ng Panginoon, kundi tinanggap tayo at tayo ay naging tagapagmana. Meron kang buhay na walang hanggan. Meron tayong buhay na walang hanggan. So, pinatawad ka, tinanggap tayo bilang anak. Diba? Kung titignan natin yung worldview, kapag nagkasala sa iyo isang tao, best friend mo, first yung pagkakasala, pero pinatawad mo siya, pero hindi mo na siya matatanggap. Iba sa Panginoon. We are enemy, pinatawad tayo, tinanggap niya pa tayo. Tinanggap niya tayo, kabilang pa sa kanyang pamilya. Sa pamilya ng Diyos. Tagapagmana. Wow. Tagapagmana tayo ng langit. Amazing. Dati tayong kaaway dahil sa ating kasalanan. Gumawa ang Diyos ng paraan para tubusin tayo dahil hindi natin kaya. Para linisin tayo sa pamagitan ng banal na dugo ni Jesus na ating tinanggap tayo ay naging banal. We are justified. Dating makasalanan, ngayon, matuwid sa harap ng Diyos. Yan po ay dahil sa kanyang grace. Justified by grace through faith. For our conclusion, kita natin dyan, justification
the heart of the gospel, justification is God's declaration that believers are righteous in Christ. Without Christ, we are sinner. We are still sinner. We are declared righteous in Christ. It rests on Christ's finished work, not human effort. It is received by grace through faith. Hindi po ito simpleng doctrine na lang. Minsan, parang narinig lang natin, justification. Ito ang dahilan kung bakit may pag-asa ang makasalanan. Si Jesus, yung kanyang ginawa sa cross. We do not add to His sacrifice. Wala na tayo pinagdagdag doon. Sapat na yan. We trust Him, we worship Him, and we live for Him. Wala na po tayo pinagdagdag doon sa ginawa ni Jesus. But the transformed life, yung evidence ng transformed life or ng salvation, yung buhay na nagtitiwala kay Kristo, yung buhay na nag-worship kay Kristo sa Diyos, yung buhay na namumuhay para sa Diyos. Yung application natin dyan, slide 10. Trust Christ alone for salvation. Wala nang answer. Wala nang answer. After that, good work received. Diba? After salvation, transform life. Good works. Yes. Yun yung ebidensya. Kasi marami nagtatalo-talo. Ay, sige nga. Huwag kayong gumawa ng mabuti. Kung maliligtas kayo, mali po yun. Parang kung sinabi, sige nga, lumipad ka, tapos iisay pa. Dalawang pakpak po yan. Kung sa ipon, hindi yan makakalipat. Kung isa lang yung pakpak. Trust Christ alone. If you're relying on your own goodness, surrender that or today. Pangalawa, live in gratitude. No. Live in gratitude. Good works do not save us, but saved people should decide to do good works. Tandaan natin, saved people should decide to do good works. Yan po yung ating daan. Good works. Yan yung daan kung saan inanda ng Panginoon na dapat po natin nakaroon yung good works. Since we are justified by grace through faith. Right? And let us reflect the righteousness credited to us in Christ. So yung righteousness ni Jesus Christ, na-experience natin, na-receive natin. We are righteous sa paningin ng Ama, sa paningin ng Diyos. We are holy. Kaya tinatawag, saints. Sa Old Testament or sa New Testament, sa churches, tinatawag po, saints. Yung mga believer. Dahil po yan sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Panginoon. Hindi dahil sa iyo, sa akin, wala po. Lahat ay marumi sa paningin ng Panginoon. Without Jesus Christ, hindi natin kaya kaligtas sa sarili natin. Let's pray. Thank you, Lord. So, oras po ito na binigay mo sa akin. For a short time, nung napag-usapan ko na about justification. Win ng Panginoon. Na ito po ay ginawa by grace. Marinisip yun namin through faith. Salamat Panginoon sa justification through Jesus Christ. Inaamin namin na hindi natin natin sa aming sarili. Salamat sa laban ni Jesus
na nabuo sa krus ng Kalbaryo upang tumusin kami bayaran ng aming mga kasalanan. Tulungan niyo kami na magtiwala sa inyo ng buo sa lahat ng aming gagawin sa buong buhay namin. At nawa, yung buhay namin markado ng worship, ng pag-worship sa inyo. Every time, kahit naman ang circumstances, and help us to live for you alone. This we ask for in Jesus'